Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-transfer nitong Segald ng kanyang injuries kay Rangga. Para ngayon, siya naman ang makatapat kay Gracia. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Biglang napunta itong si Rangga sa may harapan nitong Segald. Gamit niya ang kanyang shadow step. Sinubukan pa tumanggi nitong Segald na i-transfer ang damage sa kanya kasi masyado daw malala ang damage na natamo niya. Pero tumawa lang itong si Rangga dito. At sabi ni Rangga, wala daw ditong problema. Maging itong si Rangga kasi, gusto rin na itong Segald pala uli ang lumaban kay Gracia. Kasi meron ngang history itong dalawang to. Kaya nagpasalamat na lang itong Segald ngayon. At ngayon, gamit ang kanyang ultimate skill na gourmet king Beelzebub, willingly na i-transfer nitong Segald kay Rangga ang mga injuries niya. At dahil doon, naka-recover ang kanyang mana. 100% ang kanya naging recovery. Pero dahil dito, nakaramdam ng matinding pain itong si Rangga ngayon. At bumilog siya into his ball form. Nag-alala itong sila Gopta at Ramirez. Pero sabi nitong si Benimaru, ganun daw talaga. Matindi daw ang pain na mararamdaman nitong si Rangga. Pero hindi naman na hindi kinaya nitong si Rangga ito. Hindi lang niya kaya makapaglaban sa ngayon. At dahil nga dito, fully na nakarecover itong Segald. Hindi expect ni Gald na full recovery ang mangyayari sa kanya. Mabuti na lang daw talaga at strong enough itong si Rangga. Kasi kung ang pinag-transferan daw nitong Segald ng kanyang mga injuries yung mga ka-level niya lang din, hindi daw ng mga yun ito kakayanin. Which means, to answer our previous question, mas malakas talaga at mas mataas ang level nitong si Rangga kay Gald. Humingi na lang ng patawad itong si Gald sa may pain na naramdaman nitong si Rangga. At sabi niya dito, meron daw siyang utang sa kanya. Sabi naman ni Rangga, wag daw itong mag-alala. Kaya siya na daw ang bahala sa mga injuries na ito. Come to think of it, mataas ang recovery rate nitong mga direwolf. Kaya it should be fine naman talaga. Ngayon, prepared na nga na lumaban itong si Gald. Bigla siya nag-teleport sa may gitna nitong Colosseum. Alam nitong sila Dino na heavily injured itong si Gald at hindi nila alam na fully na nakarecover na ito. Kaya napasabi na lang itong sila Dino na pinaglalaroan na lang daw sila ngayon kasi nagsasalang na lang basta-basta kahit na injured pa yung fighter. Tapos nagsalita itong si Gracia na since kaya naman daw nito na mag-resurrect kahit na mamatay ito hindi naman daw nagmamatter kung injured pa itong si Gald kasi para lang naman daw itong isang game. Tumawa itong si Gracia at isinuot niya ang kanyang resurrection bracelet. Masaya itong si Gracia ngayon. Kasi ngayon, itong si Gald uli, ito makakatapat niya. Mabuti na lang daw at makakapag-rematch silang dalawa. Sa may previous battle nitong dalawang ito napaka-respectful ng kanila naging laban. Hindi katulad nitong sila Kumara at Pico kung saan nagtatrash talkan yung dalawa. Itong sila Gald at Gracia inire-recognize ang strength ng bawat isa. Lalo na at parehas nga sila ng specialty ay ang kanilang defenses. Skillfully nila na inimamaneuver ang kanilang mga shields para depensahan ang atake ng bawat isa. Although hindi nga flashy ang kanilang battle na katulad ng battles ng mga assassin, naging favorite pa rin ng mga experts itong laban na ito. Itong si Gald gamit ngayon ang kanyang skill shield at ang kanyang meat cleaver na naging part na rin ng kanyang body. On the other hand, equipped naman itong si Gracia ng isang long sword at circle shield na ibinigay sa kanya nitong si Vega. Although merong difference na more than 2 million sa kanilang existence value napaka-evenly match nitong laban na ito. Nakasurvive daw itong si Gald sa naging laban niya sa may upgraded na Mujika, which is a stronger opponent kung ikukumpara kay Gracia. Ni isang beses daw hindi natalo sa palitan ng atake nitong si Mujika itong si Gald. Kaya lalo naman daw na hindi yun magagawa nitong si Gracia ngayon. Kaya itong si Gald ngayon ang bato ng bato ng kanyang mga ferocious na attack. Although nakafocus itong si Gald sa kanyang defenses talagang napaka-impressive rin daw ng kanyang offensive ability. Nahihirapan nga lang siya na makapag-land ng direct hit kay Gracia kasi napakagaling din daw nito na fighter. Hindi nakakabuelo ng malaki itong si Gald kaya hindi siya nakakapag-deal ng malakas na damage kasi mini-maintain lang nitong si Gald ang kanyang small movements. Dahil kapag big move ang ginawa niya mapipredict na yon nitong si Gracia. Tuwang-tuwa naman itong si Gracia ngayon sa may laban nila. Gumagamit itong si Gald ng mga fakes paminsan-minsan pero nade-defend pa rin nitong si Gracia ang kanyang sarili laban dito. Walang nag-i-step back sa may dalawang fighters. Talaga nagpapalit
napapalitan sila ng kanilang mga atake head-on. Sabi ni Gracia, ang tindi daw ng defense nitong si Geld. At sabi naman ni Geld, binigyan daw siya ng title na Barrier Lord ng kanyang Lord na si Rimuru Sama. Kaya hindi daw siya madali na matatalo. Napaka-steady nitong laban nilang dalawa habang sinusubukan ng bawat isa na i-outperform ang kanilang katapat. Napasabi na lang itong si Gracia internally na nagpapalipas daw siya ng oras kasi kailangan nila yon. Pero sa tingin niya daw hindi niya na pwedeng i-take easy itong kanyang kalaban. Pinuri ni Gracia internally itong katapat niya kasi once again inire-recognize niya ito na hindi niya ito kayang talunin kapag hindi siya nag-all out dito. Wherein napag-usapan na nga nila nung una na hindi talaga sila dapat na mag-all out pero still friendly nga itong competition nitong dalawa. Medyo lugi lang talaga itong si Geld pagdating sa may ultimate skill kasi ang Gourmet King Beelzebub niya hindi naman built for individual competition. Ito ay power na mas suitable kapag ini-apply sa isang malawakang army. Tsaka mo lang fully na may i-utilize ito kapag meron ka makakasama dahil kaya nitong i-strengthen at patigasin ang iyong mga kakampi. Kaya rin itong patagalin ang endurance nila sa pamamagitan ng pagdidistribute ng mga damage sa lahat compared kapag iisa lamang. Pasensya na nga pala guys kasi sinisipan pa rin ako kaya iba yung tunog ng recording. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.